Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Narinig ang kwento ni Ye Changqing, medyo nagulat ang dating banal na Panginoon, at naisip, narito si Senior Ye 5 taon na ang nakalipas. Lumingon si Ye Changqing at nagtanong, sana ay umiinom kayo, gusto kong makipag-inuman sa inyo. Nang marinig ang alok ni Ye Changqing, tumigil sandali ang dating banal na Panginoon at nagpakita ng isang anteng-anteng, sabay wika, Senior Ye, kay gandang pagkakataon, mayroon akong isang bote ng Snow Spirit, napaka-presyoso. Nang makita ang magandang alak, tumakbo si Ye Changqing papasok at nagsabi, kung may ganyang kagandang alak si Old He, sandali lang, maghahanda ako ng ilang putaheng pangsalo sa alak. Nang makitang inilabas ni Old He ang mamahaling alak, bahagyang nagulat si Kia. Ang Snow Spirit ay gawa sa bulaklak ng Snow Lotus na bihira sa loob ng 1,000 taon sa kabundukan ng Niebe. Ito ay namumulaklak 1 beses bawat 1,000 taon, at kahit 1,000 ginto ay hindi ito mabibili. Kamandat ang dating banal na Panginoon at itinaas ang 3 daliri. Tama iyan, pero ang Snow Spirit na ito ay hindi pangkaraniwan at hindi madaling tunawin. Sa antas ko ngayon, 3 tasa lang ang kaya kong inumin. Kung hindi dahil sa interes ni Senior Ye, hindi ko ito ilalabas. Masayang tumakbo si Ye Changqing mula sa kusina na may dalang iba't ibang putahe. Sabay wika, narito na ang sabaw ng ribs, inilatag ang mga putahe sa mesa, ipinakilala ni Ye Changqing ang pangalan ng bawat putahe. Ang platong ito ay maanghang na atay ng baboy ramo, ito naman ay tinapang baboy, at ito ay braised na hita ng baboy. Pagkatapos ipakilala ang bawat putahe, hindi niya nakalimutang anyayahan silang tikman ang kanyang luto. Ito ang lahat ng aking espesyalidad, pakitikman ninyo. Sa pagtingin sa mesa na puno ng pagkain, hindi na itago ng dalawa ang kanilang pagkamangha. Tumingin ang dating banal na Panginoon sa nakakaakit na putahe sa harap niya at hindi napigil ang purihin ito. Iniangat ni Kia ang mangkok at hindi inaasahang wika, may halong demonyong aura rin kaya? Kumuha siya ng 1 piraso ng karne at patuloy na namangha. Ito ay malinaw na demonic energy. Sa ganting klase ng esensya, tiyak na ito ay mula sa isang peak level na demonyo. Oo, ganyan yun. Nang makita ang dalawang nag-aalangan na kumain, tumayo si Ye Changqing sa labas na walang magawa, tahimik na bamulong, ano bang tinitingnan nila? Kakain ba sila o hindi? Nagulat sa kung gaano nila kasiyahan ang kanyang luto, nagduda si Ye Changqing sa kanyang sariling pag-iral, habang tinatamasa ng dating banal na Panginoon ang masarap na karne at alak, tahimik niyang naisip, ang dugo at laman ng isang peak na demonyo ay maipapantay pa sa mga Paeldores, lalo na kung isasama sa Snow Spirit na ito. Humigop si Kia at tamad na nagpuri, masarap na alak, bago bumagsak, na iniwan si Ye Changqing na nagtataka sa labas, 1 tasa palang lasing na, huwag mong ubusin ang pagkain, please. Nakita si Kia na walang malay sa ilalim ng mesa, tumawa ng panalo ang dating banal na Panginoon, binibini, kahit ang pagkain na isinasabay sa alak o ang Snow Spirit, hindi ito kayang tiisin ng isang maliit na cultivator na kasing antas ng Golden Pill Stage tulad mo. Lumingon ang dating banal na Panginoon upang anyayahan si Ye Changqing, sabay wika, halika, Senior, patuloy tayong uminom kahit huwag na nating pansinin ang binibining ito. Sabay silang uminom. Pagkatapos maubos ang kanyang baso, nagtanong si Ye Changqing, hoy, dating Panginoon, ang alak na ito ay tila may pahiwatig ng bango ng halamang gamot. Tiyak na may benepisyo ito sa kalusugan, tama ba? Ininom ng dating banal na Panginoon ang kanyang baso at masayang sumagot, tama nga ang kutob ng Senior. Ibinaba ang kanyang baso, tiningnan ni Ye Changqing ang dating banal na Panginoon ng seryoso at sinabing kung walang pakay ay huwag kumatok, dahil nagdala ka ng health wine bilang regalo, huwag kang magatubiling sabihin ang iyong hiling. Sa kanyang puso, naisip niya na basta hindi tungkol sa pera, lahat ay madaling pag-usapan. Sa loob-looban, nagulat ang dating banal na Panginoon sa kanyang pahayag, iniisip na bakit niya siya nakita, mahinahon siyang tumugon, kaya hindi na magtatago ang Junior, ang pintura ni Senior Ye na, Tran Tai Sian Chongqing, ay napakaganda nga. Nang obserbahan ang kilos ni Ye Changqing, medyo naguluhan ang dating banal na Panginoon, dapat ba akong magtanong ng diretso o gumamit ng paaring, makakapagpasaya ba ang paggamit ng paaring sa Senior? Hawak ni Ye Changqing ang kanyang tasa ng alak at naisip sa sarili, kung nakainom na ako ng health wine ng iba, dapat kong magpakita ng respeto.
Nang makitang walang reaksyon si Ye Changqing, itinaas ng dating banal na Panginoon ang kanyang kamay at sinabi, "Maaari bang magtanong, Ginoo?" Bago pa siya matapos, sumabat si Ye Changqing, "Iregalo ko na sa iyo ang pinturang iyon." Dahil sa kaunting epekto ng alak, masuyong nagpatuloy si Ye Changqing, "Ang pinturang iyon ay maituturing na isa sa aking pinakamahalagang likha. Kung gusto mo, sa iyo na iyon." Medyo naguluhan ang dating banal na Panginoon nang marinig ang tungkol sa pagregalo ng pintura, at naisip niya sa sarili, dahil sa dating katayuan ni Senior, baka hindi niya nauunawaan ang kahalagahan ng pinturang ito sa banal na lupa ng Tayan. Kung igigit niyang ibigay sa akin ang pinturang ito sa sandaling iyon, pamatak ang luha sa mga mata ng dating banal na Panginoon. Tunay nga, tila kinilala na ng Senior ang aking katayuan bilang banal na Panginoon ng banal na lupa ng Taishan. Puno ng ningning ang kanyang mga mata, tahimik siyang nagpasalamat kay Ye Changqing sa kanyang puso, nagpapasalamat para sa proteksyon ng mga ninuno. Bilang disipulo, tiyak na tutuparan ko ang misyon upang matiyak ang kasaganaan ng Tayan sa loob ng 10,000 taon. Nang makita siya sa ganoong kalagayan, walang magawang si Ye Changqing at bumulong sa sarili, "Anong kabaliwan kaya ang sumaka niya na hindi ko maintindihan? Ibalik ka na lang sa iyong pagkabaliw sa pag-aalaga ng mga immortal, malayo sa aking buhay." Sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan sa loob ng maringal na palasyo ng Yan, kumikislap na mga ilaw ang nagpapaliwanag sa tagpo habang ang mga tinig mula sa labas ay pumapasok. Dumating na ang ika-9 na prinsesa, dumating na si Sir Lu mula sa mga knight ng Panginoong Mansion. Nang lumingon ang lalaki, mabilis na yumuko ang isang nasasakupan at nagulat. Sa pagkakataong ito, gumamit si Sir Lu ng teleportasyon upang bumalik sa palasyo. Tiyak na may apurahang bagay na kailangang iulat. Sa di kalayuan, ang figura ni Princess Yan ay masayang kumaway at nagsabi, "Nagmamakaawa ang anak sa emperador." Habang magalang na sinabi ni Lu Changga, si Lu Changga ay nagmamakaawa sa emperador. Tumayo si Emperor Yan Yanyan sa malaking bulwagan at sinabi, "Sa wakas ay bumalik na kayong lahat, mukhang malaki na ang pinagbuti ng cultivation ng bunsong ika-9." Masayang tumakbo si Princess Yan upang yakapin ang kamay ng kanyang ama, sabay wika, "Ama, ang tagal na panahon, miss na miss kita." Matapos ang mahabang panahon na hindi nakita ang kanyang anak, nagpatuloy si Emperor Yan Yanyan, "Talaga? Huwag kang magdulot ng gulo sa labas at tandaan mong gumamit ng teleportasyon upang bumalik dito." Nang marinig siyang ganoon ang pagtukso ng kanyang ama, sumagot siya ng pabiro, "Siyempre hindi, ama." Nang makita ang kawalan ng paninindigan ng kanyang anak, nagtanong si Emperor Yan Yanyan, "May nakilala kayong eksperto? Sabihin mo, gaano katangkad ang ekspertong yun?" Tumuro si Princess Yan kay Lu Changga at sinabi, "Ama, nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Panginoong Lu Mansion." Si Lu Changga, na nakatayo sa malapit, ay mabilis na pinagtibay ang sinabi ni Princess Yan, "Kamahalan, maaaring sumaksi ang iyong abang lingkod para sa ika-9 na prinsesa." Tunay ngang hindi siya nagkamali sa kanyang sinabi, yun din ang dahilan kung bakit ginamit ko ang teleportasyon upang ibalik ang ika-9 na prinsesa. Tiningnan ni Lu Changga ang emperador na may hindi mapalagay na ekspresyon at nagulat, "Hindi lamang namimiss ka ng ika-9 na prinsesa, ngunit nais din ng iyong abang lingkod na iulat ang bagay na ito sa kamahalan sa lalong madaling panahon." Nadama ang bigat ng sitwasyon, ninais ding marinig ni Emperor Yan Yanyan ang higit pa, kaya sinabi niya, "Lu Changga, pakibigay ang karagdagang detalye." Sa pangunahing silid, habang nakikinig sa salaysay ni Lu Changga, pinag-krus ni Emperor Yan Yanyan ang kanyang mga kamay at nagmuni-muni, sabay wika, "Hindi ko inaasahan na sa loob ng yan ay mayroon tayong ganyang nakatagong lakas." Lumingon si Emperor Yan Yanyan kay Lu at nagtanong, "Sa iyong palagay, anong uri ng cultivation ang taglay ng senior na ito?" Napalunok ng kinakabahan si Lu Changga at tiyak na pinagtibay, malalim at hindi masukat, nagpatuloy siya sa paglalarawan ng maliit na tirahan ng senior, bagamat hamak ang ayos sa labas, naglalaman ito ng natural na mga formation sa kabuuan, mayroong isang puno ng demonyo na 10,000 taong gulang at maging isang dahon ng tiyaan ng kaliwanagan. Binanggit din niya na kaya ni Ye Changqing na hawakan ng walang gamit ang Shin Ice Pearl at nag-iingat pa ng isang asong hari ng demonyo. Pinunasan ni Lu Changga ang kanyang pawis at patuloy na nagsalita kay Emperor Yan Yanyan. Ngunit hindi man lang naramdaman ng iyong abang lingkod kahit kaunting aura ng cultivation mula sa kanya, itinuro niya at tiyak na sinabi, "Kung tama ang haka-haka ng iyong abang lingkod,
ang senior na si Ye Changqing ay maaaring umabot na sa pinakadulo ng cultivation o kaya ay bumaba mula sa itaas na mundo. Nang marinig ang mga salita ni Lu Changga, kapwa hindi makapaniwala si Emperor Yan Yanyan at ang kanyang anak, at napabulalas, bumaba mula sa itaas na mundo. Si Emperor Yan Yanyan ay nagsimulang mag-isip, tahimik na sinabi sa sarili, kung may ganyang kitakot-takot na nilalang sa loob ng yan, tiyak na ito ay magiging isang mahigpit na binabantayang lihim, dahil walang sino man ang makakayanan ang mga kahihinatnan kung ito ay mabubunyag. Si Princess Yan, nang marinig ito, ay nag-isip rin ng may pag-aalala. Sa una ay inakala kong si Jie ay isang malaking nakatagong kapangyarihan, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang immortal mula sa itaas na mundo. Bigla siyang namula habang nag-iisip, kung si Jie ay isang immortal, ano na kaya ang magiging relasyon namin? Nakatayo sa likuran ng kanyang ama, si Princess Yan ay ngumiti ng tuso sa kanyang sarili, at bamulong, baka hindi alam ni Itay na ang immortal na iyon ay nagluto na para sa kanyang anak. Sa pag-iisip niyon, niyakap niya ang kanyang sarili, nahihiya ngunit lihim na masaya, kung ang isang immortal na nasa itaas ay nagluto para sa akin, ibig bang sabihin yun na gusto ako ni Jie? Hindi pa rin makapaniwala na si Ye Changqing ay maaaring maging ganoon, nagtanong si Emperor Yan Yanyan, Lumang Lu, sinabi mo na nagpakita si Bingzin sa bahay ng senior pagkatapos ng isang gabi sa inn, hindi kaya gusto ng senior na gawing pansa kung si Bingzin. Biglang nagulat si Lu Changga at itinanggi, ang gawin siyang pansakong ay hindi malayo sa posibilidad. Nakikita ang kanyang minamahal na anak sa panganib, nag-alala si Emperor Yan Yanyan at naisip, ibig ng senior na ito na gamitin ang aking pinakamamahal na anak upang kontrolin ang buong yan, anuman ang kanyang hangarin. Mabilis na ikinaway ni Princess Yan ang kanyang kamay upang ipagtanggol si Ye Changqing, hindi, talagang hindi, Itay, hindi mo pa nakikilala si Jie. Siya ay mabait at magiliw, tiyak na hindi siya ganoong uri ng tao. Nang marinig ang pagtatanggol ng kanyang anak kay Ye Changqing, pinaalalahanan siya ni Emperor Yan Yanyan, bata ka pa at walang karanasan, maraming cultivator ang maaaring magmukhang mabait sa panlabas, ngunit sa loob ay malamig ang dugong mamamatay tao, lalo na ang isang taong may antas tulad ni Senior Ye. Matapos ipautos na ihanda ang kanyang kabayo, iniutos ni Emperor Yan Yanyan sa kanyang mga nasasakupan, dalhin ninyo ako at ang ikasyam na prinsesa upang makita ang mga matandang ninuno, na ikinagulat ng dalawa. Pinaliwanagan ng liwanag ng buwan ang buong looban habang ginamit ni Princess Yan ang lahat ng kanyang mga salita upang payuhan ng kanyang ama, si Jie ay hindi ganoong uri ng tao. Nang makita ang kanyang anak na matigas na ipinagtatanggol si Ye Changqing, sinabi ni Emperor Yan Yanyan ng may pagpipigil, Bingzin, hindi ko layunin na maliitin si Jie. Ang pagdadala sa iyo upang makita ang mga matandang ninuno ay upang masiguro lamang ang iyong kaligtasan. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, galit siyang nagtanong, totoo ba yun? At ubiling sumagot si Emperor Yan Yanyan, oo, totoo yun. Sa kaibuturan ng kanyang puso, tahimik na nanumpa si Princess Yan, alam kong hindi ako karapat-dapat kay Jie. Ngunit hindi ko kayang payagan ng sinuman na mag-alinlangan sa kanya, kahit si Itay pa. Masigasig na ikinwento ni Emperor Yan Yanyan ang kwento ng kanyang pagkapanganak. Natatandaan ko nang ipinanganak ka. Ikaw ay may napakabihirang espiritual na ugat, ang matatandang ninuno, alang-alang sa iyo, ay bihirang nagpakita pagkatapos ng 100 taon, na nagdulot ng kaguluhan sa buong palasyo. Kinalong ng matatandang ninuno at ipinahayag sa harap ng libu-libong tao, ang batang ito ay pambihira at tiyak na magdadala ng kasaganaan sa yan, pangangalanan ko siyang Bingzin. Ang karamihan sa ibaba ay sumambulat sa pagpalakpak at kasiyahan, na umaatikabong umawit, mabuhay ang matatandang ninuno sa loob ng 10,000 taon, naway umunlad ang yan sa loob ng 10,000 taon. Marahang hinaplos ni Emperor Yan Yanyan ang ulo ng kanyang anak at sinabi, ikaw ang nag-iisang prinsesa na pinakamataas ang pinahahalagahan ng matatandang ninuno, dapat tiyakin ng iyong ama ang iyong kaligtasan. Nag-echo ang matatandang ninuno mula sa loob, Bingzin, bumalik ka na. Halika sa loob, dagdag ng boses. Pumasok ang mag-ama, yumukod ng may paggalang at itiniklop ang kanilang mga kamay bilang pagbati, tumayo si Emperor Yan Yanyan sa harap nila, nakatiklop ang mga kamay, at sinabi, si Yan Yanyan ay nagmamakaawa sa matatandang ninuno. Pagkatapos, si Princess Yan, nakatiklop din ng mga kamay, ay nagsabi, si Yan Bingzin ay nagmamakaawa sa matatandang ninuno.
Nang makita ang kanyang apo na bumalik matapos ang mahabang panahon, pabirong tinukso siya ni Yan Tianshan. Mukhang ang pag-alis ni Bingzin mula sa imperial na kabisera sa pagkakataong ito ay nagdala sa kanya ng malaking swerte at biyaya. Tumingin ng matindi si Princess Yan sa matatandang ninuno at nagulat, iginagalang kong ipaalam sa matatandang ninuno na nakilala ko ang isang senior mula sa banal na lupa ng Taishen, na gumabay sa akin sa lahat ng bagay. Si Yan Tianshan, na intriga, ay hinimas ang kanyang balbas at nagtanong, Bingzin, anong uri ng senior ito? Dahan-daang ikinwento ni Princess Yan ang lahat sa matatandang ninuno, mahirap isipin, ang kanyang espesyalidad ay pagpipinta, at wala pa akong nakikitang iba mula sa kanya. Nang makita ang kanyang apo na nahihirapang magsalita, tumawa si Yan Tianshan at sumagot, mahirap isipin, sabi mo. Mabilis na tumugon si Princess Yan, hindi naman ganoon. Ito ay dahil wala pang ipinapakita sa akin ang senior na ito, ang alam ko lang ay ang kanyang apelyido ay Ye at ang kanyang pangalan ay Changqing. Nang marinig ang apelyidong Ye at ang pangalang Changqing, si Yan Tianshan ay naging medyo malabo at mausisa, tahimik na binibigkas ang pangalan ng ilang sandali. Nagulat ang matatandang ninuno nang makita si Princess Yan na napapalibutan ng kumikinang na liwanag, hinimas ni Yan Tianshan ang kanyang balbas ng ilang beses at sinabi, hindi ko pa narinig ang pangalang ito, ngunit nakakaramdam ako ng ilang masalimuot na enerhiya sa paligid ng bunsong ikasyam dito, marahil dahil sa kanilang mahabang pagsasama. Ang taong ito ay tiyak na may tunay na kapangyarihan. Matapos makinig ng ilang sandali, si Emperor Yan Yangyan ay hakbang pasulong ng may pagkabalisa at sinabi sa matatandang ninuno, matatandang ninuno, kapwa ang knight mula sa Lu Mansion at si Bingzin ay nakilala ang senior na ito. Nang marinig ito, hiniling ng matatandang ninuno ang karagdagang paglilinaw upang masuri ang kakayahan ng taong ito. Ipinaliwanag ni Emperor Yan Yangyan kay Yan Tianshan, sabi nila siya ay nakatira sa bayan ng Xiao, at siya ay may hindi mabilang na koneksyon at nag-aalaga pa ng isang itim na asong hari ng demonyo. Sa pamamagitan ng salaysay ni Emperor Yan Yangyan, kahit papaano ay natukoy ng matatandang ninuno ang uri ni Ye Changqing, tumingin si Yan Tianshan sa mag-ama at sinabi, na may ganyang figura sa banal na lupa ng Taishen. Sumagot si Emperor Yan Yangyan sa matatandang ninuno, kaya ako nag-aalala, iniwan niya si Bingzin sa loob ng maraming araw, na may balak na gamitin siya upang kontrolin ang buong yan, upang kontrolin pati na rin kayong mga ninuno. Hakbang pasulong si Emperor Yan Yangyan, ipinagdikit ang kanyang mga kamay, at nakiusap sa matatandang ninuno. Nakikiusap ako sa matatandang ninuno na suriin si Bingzin upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Pumayag si Yan Tianshan nang marinig ito, at pagkatapos ay tinawag si Princess Yan, bunsong ikasyam, halika rito. Nagsagawa ng anteng-anteng si Yan Tianshan kay Bingzin at isang agos ng kapangyarihan ang nagpailaw sa silid, na ikinagulat ni Bingzin. Nakaramdam ng mali. Si Emperor Yan Yangyan ay tumingin ng may pagkabalisa kay Yan Tianshan at sinabi, bakit may dalawang agos ng enerhiya, matatandang ninuno, okay lang ba si Bingzin? Nagulat din si Yan Tianshan at napabulalas, siya ay nagtataglay ng extreme water attribute ngunit siya ay may dalawahang espiritual na ugat, maaari bang dahil yun sa taong yun? Si Bingzin ay tumingin din ng naguguluhan sa kapangyarihang nakapaligid sa kanya. Namangha si Yan Tianshan, gayunpaman, nagawa nitong bigyan si Bingzin ng karagdagang espiritual na ugat. Nararamdamang hindi sigurado sa pagkakaroon ng dalawahang espiritual na ugat, nag-alinlangan si Bingzin nang malaman ang katotohanan ito. Nang makita ang kanyang dalawang espiritual na ugat, agad na hinimok ni Yan Tianshan si Bingzin na magbigay ng mga detalye tungkol sa taong yun. Nagatubiling sumagot si Bingzin, matatandang ninuno. Si Jie ay tunay ng isang marunong at mapagbigay na figura, gaya ng sinabi ng ama, ngunit imposible na ang kanyang hangarin ay gamitin ako upang kontrolin ang buong yan. Si Emperor Yan Yangyan, na nakatayo sa labas at nakarinig, ay hindi napigil ang galit na pagsabihan si Bingzin, bakit patuloy mong ipinagtatanggol ang mga tagalabas? Si Bingzin, na may paninikipang lalamunan, ay tinutulan ang mga salita ni Emperor Yan Yangyan, hindi ako nagtatanggol ng kahit sino. Nung ako ay iniwan ni Jie doon, wala akong kamalay-malay sa aking pagkakakilanlan, ni sa pagtanggap ng kaalaman sa pagpipinta. Naalala ni Bingzin ang mga sandali sa bahay ni Ye Changqing, at sinabi, ngayong balikan ko, ang espiritual na aura sa maliit na loobang iyon ay tiyak na matindi,
kasama ang kaliwanagan mula kay Jie, na siyang nagdulot sa akin ng pagkakaroon ng pangalawang espiritual na ugat. Nakikinig sa salaysay ni Bingzin, mabilis siyang pinigilan ni Yan Tianshan, bunsong ikasyam, huwag kang magsalita ng walang ingat, alam mo ba kung gaano kahirap lumikha ng espiritual na ugat sa pamamagitan ng panlabas na puwersa, pabayaan na ang pangalawang ugat. Inulit ni Emperor Yan Yang ang pagsaway ng matatandang ninuno kay Bingzin, tama iyan, kung totoo ang iyong sinasabi, kung gayon ang paglalaro lang ng chess at pagpipinta ay sapat na para sa kaliwanagan, hindi ba't ang ibig sabihin yun ay kahit sino ay maaaring magkaroon ng dalawahang espiritual na ugat, kung mapapatunayan mo na ang senior na ito ay tunay na nagkamit ng mga prinsipyo ng sining sa kanyang cultivation. Si Princess Yan, nang makita na hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama at ng matatandang ninuno, ay nagsabi, mapapatunayan ko na binigyan ako ni Jie ng isang rolyo ng calligraphy. Kukunin ko ngayon iyon upang makita ninyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na nagpapaliwanag sa isang sulok ng looban ni Ye Changqing, ang tatlong individual, ang dating banal na Panginoon, si Ye Changqing, at si Qia, ay magkasamang umiinom. Si Qia ay nakabuwal na sa mesa, ngunit si Ye Changqing ay malakas pa rin, kinuha niya ang pitsyel ng alak, naghahandang punuan muli ang tasa ng dating banal na Panginoon. Halika, painumin kita. Si Chong Zuan Ren ay lasing na, sumagot, hindi na ako makakainom pa. Kapag uminom pa ako ay lubos na malalasing. Itinaas ni Ye Changqing ang kanyang baso, sinabing, sige, ako na ang tatapos nito, magpahinga ka na lang. Sa kanyang puso, medyo mapanlait niyang naisip, kalahati na siyang lasing pagkatapos ng ilang higop lang, ang taong ito ay hindi talaga marunong uminom. Pumalakpak ang banal na Panginoon at nagtanong, Senior, napansin ko ang isang partikular na tablero ng chess sa iyong looban na tila napaka-mystical. Ano ang kwento sa likod nito? Tiyak na umabot na sa tugatog ang iyong kakayahan sa chess, hindi ba? Si Ye Changqing, nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, ay walang pakialam na nagbuhos ng isa pang baso ng alak bago sumagot, konti lang ang alam ko. Nang marinig ito, ang banal na Panginoon ay tila bahagyang nagulat, lumingon siya kay Ye Changqing at sinabi, Senior, mayroon akong isang napakagandang palaisipan sa chess, gusto mo bang subukan? Sumagot si Ye Changqing, tingnan nga natin. Mabilis na kinuha ng dating banal na Panginoon ang isang rolyo ng papel mula sa kanyang damit at mabilis itong iniladlad sa harap ni Ye Changqing. Ang palaisipan na ito ay tinatawag na Dragon Spouting Water, paliwanag niya habang sinisiyasat ni Ye Changqing ang rolyo. Nadama ng banal na Panginoon ang kaunting kumpiyansa, iniisip sa sarili, ang matandang lalaki sa banal na lupa ng Ziqing ay ginamit ang palaisipan na ito upang hamanin ako sa loob ng daan-daang taon, iniisip ko kung malulutas ito ng aking master sa magandang gabing naliliwanagan ng buwan. Patuloy na pinag-aralan ni Ye Changqing ang rolyo na ibinigay sa kanya ng dating banal na Panginoon, pagkatapos ay nagsalita siya, patnubayan ninyo ako, Senior. Sa sandaling yun, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ye Changqing, bagaman sa isang saglit ay tila siya ay nagulat. Ang kanyang mukha ay di nagtagal ay nagbago sa isang mapanglait na anyo habang nagtanong siya, iyan lang ba ang tinatawag ninyong napakagandang hamon sa palaisipan na ito? Matapat na sumagot ang banal na Panginoon, oo, ganoon nga, sa loob ng mga dekada, hindi ko pa ito nalulutas. Ang ekspresyon ni Ye Changqing ay naging labis na mapanglait, iniisip sa sarili, hindi ba ito isang pangkaraniwang halimbawa para sa mga nagsisimulang mag-aral ng Go, nag-aalaga ng mga immortal? Ito ang tinatawag nilang dead end. Ano ba ang karaniwan ninyong nilalaro, flying chess? Taos-pusong nagtanong ang banal na Panginoon, maaari bang magpakita ang senior ng paraan upang masira ito? Si Ye Changqing, na walang interes, ay naisip, naiintindihan ko na, mukhang wala ngang mga grandmaster ng chess sa mundo ng pag-aalaga ng mga immortal. Sa mapanganib na tingin, dinilaan ni Ye Changqing ang kanyang mga labi at sinabi, kung gayon, ako naman ang magpapakita. Bigla siyang tumayo, inilapag ang papel sa mesa, pagkatapos ay tumalikod at lumakad papalayo, ikinaway ang kanyang kamay, hudyat na, sumunod kayo, inakay ni Ye Changqing ang banal na Panginoon sa tablero ng chess, na naglalabas ng mahinang gintong liwanag, ang celestial board, ang dating banal na Panginoon ay agad na nagulat, ang celestial board, isang sagisag ng mga makalangit na prinsipyo. Ang table rung ito ng chess ay 8 bahagi na daan ng makalangit na chi gaya ng nasa alamat.